Nagpakasal ako sa isang malaking itim na ahas. Araw-araw akong pinahihirapan niya na parang mamamatay na ako. Isang buwan lang ang nakalipas. Ako at ang kapatid kong babae ay umakyat sa bundok para maghanap ng gamot. Nakita namin ang isang sugatang malaking itim na ahas at tinulungan namin ito. Pero ilang araw lang ang lumipas. Biglang napuno ang harap ng bahay namin ng mga alay para sa kasal. Sabi ng mga magulang ko, ito raw ay pasasalamat ng Diyos ng bundok. At gusto niyang pakasalan ako para maging asawa ng Diyos ng bundok. Pero ang kapatid ko ayaw dahil hindi tao ang Diyos ng bundok. Sabi nila ang ate ko ang nagligtas sa ahas. Kung sino ang magpapakasal, dapat siya. Ang pinakamamahal kong pamilya ang nagpagalit sa Diyos ng bundok, at nagnasa sa do. Walang awa nila akong itinali at dinala sa bundok. Habang ang kapatid kong babae ay natupad ang kanyang pangarap, ikinasal siya sa aking kasintahan na nag-aaral ng mabuti para sa pagsusulit. Pagkatapos, nagkaroon ng matinding tagtuyot. Walang ani sa loob ng daang milya. Tanging ang aming baryo ang nabiyayaan ng Diyos ng bundok at nakaraos. Naging isang iginagalang na Diyosa ng bundok ako, at kasama ng Diyos ng bundok ay sinasamba sa templo. Tinatamasa ang mga alay at dasal. Samantalang ang kapatid ko, pagkatapos magpakasal sa isang mahirap na iskolar, hindi nakakakain ng sapat at walang maayos na damit. Kailangang alagaan ang matandang ina na may sakit. Nang umuwi ako para bumisita, nakita ko ang kapatid kong mukhang matanda na. Nang makita ko ng kapatid ko, siya ay nagulat. Nilagyan niya ng pampalakas ang pagkain ko ng palihim. Pagkatapos, binasag niya ng tuluyan ang rebulto ko. Ngunit siya rin ay nakaranas ng karma. Noong araw na nadaganan siya ng gumuhong rebulto, iyon din ang araw ng pagbaba ng Diyos ng bundok. Sa muling pagkakataon, ang kapatid kong babae ang nagpilit maging Diyosa ng bundok. Ate, ang mahirap na iskolar na iyon ay ang iyong kasintahan. Ngayon, ako naman ang mag-enjoy sa araw na ito ng paggalang ng lahat. Punong-puno ng sariwang hayop ang bakuran, at iba't ibang mahalagang halamang gamot, at isang imbitasyon sa kasal na nabahiran ng dugo. Agad na inagaw ni Su Mingzu ang imbitasyon mula sa kamay ng kanyang ama. Mukhang excited siya. Ang Diyos ng bundok ay humihingi ng kasal. Matagal nang may kasunduan sa kasal si ate kay Go Wenxuan, ang mahirap na iskolar. Kung humihingi ng kasal ang Diyos ng bundok, kasama rin ako. Dapat ako ang ikakasal. Sa kanyang hindi mapigil ang kasabikan, ako'y labis na nagulat. Dahil sa nakaraang buhay, hindi niya ito sinabi. Hinamak niya ang Diyos ng bundok, may umiiyak at sumisigaw na kahit mamatay ayaw magpakasal. Pero iniisip pa rin ng fiancé ko na si Go Wenxuan. Si Go Wenxuan ang pinakamatalinong iskolar sa paligid. Balang araw ay magiging top scorer sa pagsusulit. Gusto niyang maging asawa ng top scorer. Kaya sinamantala ang pagkakataon para utusan ang pamilya niya. Ipinakidnap ako papunta sa bundok. Tinitingnan ko siya ng may awa habang busog at maginhawa. Ang paggalang ng iba ay hindi laging nangangahulugan ng magandang buhay. Naalala ko ang nakaraang buhay kung saan gabi-gabi akong pinahirapan ng Diyos ng ahas. Ngumiti ako ng maluwag. Sana kayanin niya. Hawak ni tatay at nanay ang kapatid kong wala pang isang taon. Sa nagyayelong mukha ni Qingzi, sa wakas ay lumitaw ang isang masayang ngiti. Ang mga ligaw na hayop at mga halamang gamot, makakatulong sa kanila at sa kapatid ko na ligtas na makaraos sa taglamig. Hindi magugutom, hindi giniginaw. Hindi na mahalaga kung sino ang ikakasal sa Diyos ng bundok, basta't ikinasal na kami ni Su Mingzu. Makakakuha ng 2 puntos na dot, makakatipid pa ng pagkain para sa 2 tao. Ang mga magulang at mga kapitbahay na nanunood, ay naiinggit na nakapalibot kay Su Mingzu. Itinaas ang baba at ngumiti sa akin ng mayabang, ate, ngayon ikaw naman ang maghahirap, ako naman ang mag-enjoy. Hindi ako naiinggit, sa katunayan, nakahinga pa ako ng maluwag. Ang pagpapakasal sa Diyos ng bundok ay pinilit lang. Si Go Wenxuan at ako ay nagmamahalan. Sila ang pilit na naghiwalay sa amin. Ang ina ni Go Wenxuan ay gusto rin ako. Kung magpakasal ako, hindi naman ako magiging malungkot. Kung iniisip ni Su Mingzu na ang pagiging Diyosa ng bundok, na may masaganang pagkain at respeto ng iba ay masaya, hindi niya alam na sa gitna ng kagubatan, namumuhay kasama ang mga ahas, insekto, at daga. Napakahirap nito. Kung gusto niya, hayaan mo na siya. Masaya lang sila sa kanilang grupo. Ni hindi marunong bumasa, hindi man lang alam kung ano ang nakasulat sa imbitasyon ng kasal pero nagpakasal pa rin. Itinuro sa akin ni Go Wenxuan ang pagbabasa nitong mga nakaraang taon. Kaya naiintindihan ko ito. Sinubukan kong sabihin kay Su Mingzu, gusto mo bang tulungan kita basahin kung ano ang nakasulat sa imbitasyon ng kasal? Pero bigla niyang itinago ang imbitasyon na parang may pag-aalinlangan. Parang aagawin ko pa ito, parang nagbabantay sa magnanakaw. Ano pa ang isusulat mo kung may mga kamag-anak? Wala ka ng pagkakataon na makapasok, may kasunduan na sa kasal pero ganito ka pa rin. Walang disiplina, hindi ka papansinin ng dakilang Diyos ng bundok, mag-ingat ka, baka pati si Go Wenxuan ay hindi ka na rin gusto. Natakot si nanay na magalit ang Diyos ng bundok, kaya agad niya akong pinagalitan, may kasunduan ka na sa kasal. Hindi ka bagay sa dakilang Diyos ng bundok, bukas, papapuntahin natin ang pamilya ni Go Wenxuan para mag-propose. Kung kulang ang dot, ipapakasal na lang kita kay Liu Pilay sa baryo. Si Liu Pilay, puro peklat ang mukha, parang kalabasa. Bukod sa pilay ang paa, hindi rin maganda ang ugali, mas matanda pa siya kaysa kay Itay. Simula bata pa ako, nakikita ko na siyang may kalokohan sa ibang babae sa baryo. Pag nalalasing, nagwawala pa. Pero dahil mag-isa siyang namumuhay, may naipon siyang yaman. Dahil sa kaunting dot na iyon, ipinipilit akong ipakasal kay ganitong tao. Sa sandaling iyon, nawala na rin ang natitira kong damdamin para sa pamilya. Hindi na ako nagsalita pa. Nasa gitna rin ng mga tao si Go Wenxuan. Mabait ang kanyang ugali. Namula siya sa hiya sa harap ng lahat. Ngunit matatag niyang sinabi, huwag kayong mag-alala, itay at inay. Bukas, siguradong ihahatid ko ang dot. Si Madam Shu ay dumating.
Pagkatapos niyang magsalita, binigyan niya ako ng tingin na nagpapakalma. Ipinahiwatig na huwag akong mag-alala. Si Su Mingzu ay nang-aasar, isang mahirap na iskolar. Kayang magbigay ng 2 sako ng bigas at kalahating baboy. Sa tingin ko, mas mabuti pang magpakasal ka kay Leo na pilay. Hindi ka magkukulang sa pagkain at damit, kasama ang mahirap na iskolar, maghihirap ka lang. Si Go Wenchuan ay talagang mahiyain. Namula siya sa hiya sa pang-iinsulto. Hindi ko kayang magsalita ng masakit para makipagtalo. Ang kaya ko lang ay magbigay ng matibay na pangako. Ako, si Go Wenchuan, ay tumutupad sa salita. Maghahanda na ako ng dote. Hindi pwedeng mapang-asawa ni Qin Wan si Liu Wezi. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang umalis. Tiningnan ko ng masama si Su Mingzu. Sobrang inis na inis ako sa kanya. Tungkol naman sa nakasulat sa papel ng kasal. Sigurado akong malalaman niya ito kapag naging diyosa ng bundok na siya. Ang araw na pinapangarap niya. Sana magtagal pa siya. Ang damit ko ay itinapon sa bundok at ikinasal sa itim na ahas. Maraming beses kong pinagsisihan na iniligtas ko siya noon. Sa mata ng iba, mukhang maganda ang buhay ko. Pero ang dilim na dinanas ko ay walang nakakaalam. Sa malalim na kagubatan na hindi nasisinaga ng araw. Bukod sa mga hayop, may mga ahas at insekto, mga daga at langgam, hindi ito buhay ng karaniwang tao. Kasama pa ang malaking itim na ahas. Bukod sa pagtanaw ng utang na loob, may iba pang layunin. Pinahihirapan ako na parang mas mabuti pang mamatay. At si Su Mingzu ay inagaw ang aking kasintahan. Ngunit ayaw niya kay Go Wenchuan dahil mahirap ang pamilya. Hindi niya kayang tiisin ang hirap. Ayaw rin niyang alagaan ang may sakit na ina ni Go Wenchuan. Palagi siyang nangangarap na maging asawa ng isang matagumpay na tao. Lagi niyang pinapuna ang mag-ina, laging nananakit at nagmumura. At dumating pa ang sunod-sunod na tagtuyot. Ang lahat ng pagkain sa bahay ay napunta sa kanyang tiyan. Si Do Wenchuan ay nag-aalala sa kanyang ina, ngunit wala siyang pera o pagkain para makapunta sa kabisera upang kumuha ng pagsusulit. Paano pa siya magiging top-notcher? Sa huli, nakatakas din ako mula sa yungib ng ahas at nakabalik sa nayon. Sa labas, naglakas loob lang akong sabihing bumisita ako sa pamilya. Hindi ko magawang banggitin kahit isang salita tungkol sa mga nangyari sa bundok. Nang makita ko ni Su Mingzu na mag-ara ang aking kasuutan, lubos siyang nainggit at nilagyan niya ng laso ng aking pagkain, habang binabasag niya ang aking rebulto. Sinasabi niyang inagaw ko ang kanyang magandang buhay. Sinabi niyang ang hirap na buhay niya ay dapat sa akin. Sa huli, nabagsakan siya ng rebulto at namatay. Samantalang ang aking mga magulang at kapatid, sa tulong ng mga ginto at hiyas na nakuha ko sa hirap, ay namuhay ng masagana sa buong buhay nila. Hindi niya alam, mas gusto ko pa ang mahirap na buhay, kaysa magdusa sa bundok. Ang mga araw na gusto niya, ay kailangang paghirapan upang makamit, walang libreng biyaya sa mundo. Ako at si Su Mingzu ay ikakasal sa parehong araw. Sadyang inayos niya ito, magarbo ang kanyang kasal. Lahat ng tao sa nayon ay nagdasal at nagbigay ng biyaya. Natanggap ang biyaya ng Diyos ng bundok. Habang ang kasal namin ni Go Wenchuan ay walang dumalo. Tanging ang biyenan ko lang ang saksi. Pero kontento ako at masaya. Sa wakas, natupad ko ang pangarap na mapang-asawa ang mahal ko. Matapos makuha ni Su Mingzu ang buhay na inaasam niya, siguro magiging kontento rin siya. Huwag kang umiyak pagdating sa bundok. Sa gabi ng kasal, sobrang payak ang kwarto. Ang pinakamahalaga lang ay ang pulang damit na suot ko. Pakiramdam ni Go Wenchuan na hindi siya karapat-dapat sa akin. Kaya agad siyang nangako sa gabing iyon. Ako, si Go Wenchuan, ay sisikaping magtagumpay mula ngayon, para magkaroon ka ng magandang buhay. Naniniwala ako sa'yo. Kinagabihan, gumawa ako ng plano para sa ating hinaharap. May higit kalahating taon pa bago ang pagsusulit. Maghanda tayo ng maaga at umalis ng mas maaga. Isama natin si inay. Susunod na taon ay taon ng dakilanghan. Kailangang magplano ng maaga, kaysa magutom at maglakbay ng walang direksyon. Mas mabuti pang umalis ng maaga habang may lakas pa. Akala ko mag-aalinlangan si Go Wenchuan. Hindi ko akalain na pareho kami ng iniisip. Nag-aalala pa ako na baka ayaw mong sumama sa akin sa paglalakbay. Mabuti na lang, talagang hindi ko maiwan ang nanay mo at ikaw. May tiwala ako na makakapasa ako. Sa hinaharap, hindi na tayo babalik dito. Kung hindi ako makakapasa, mananatili na lang ako sa Kyoto. Makakahanap ka ng trabaho na kayang buhayin kayo ni nanay. Patuloy ang tagtuyot dito, at sa susunod na taon, magpapatuloy ang tagutom. Napakahirap ng buhay. Kahit na may biyaya ng Diyos ng bundok sa Ligia Village, hindi ko magawang tanggapin. Kailangan mong isakripisyo ang buhay mo para dito. Naniniwala ako na makakapasa si Go Wenchuan. Kahit mahirap ang buhay ngayon, ang hinaharap ay tiyak na magiging maganda. Pagkatapos ng kasal, araw-araw kong inaayos ang bahay ng maayos. Kumpara sa bahay ng mga magulang ko na kulang sa pagkain at damit, at madalas pang pinapalo, masaya na ako. Si Go Wenchuan ay masipag mag-aral araw-araw. Kapag may oras, tumutulong din siya sa gawaing bahay. Ang ina niya ay may problema sa paglalakad na matagal na, pero maayos pa rin ang paningin. Kaya gumagawa siya ng burda sa bahay. Hintayin mo akong makabalik mula sa pagkuha ng mga halamang gamot, sabay natin itong dalhin sa bayan para ibenta. Paminsan-minsan, nakakakuha ko ng ligaw na manok o kuneho para dagdagan ng pagkain. Ang sobrang pagkain ay ibinebenta para kumita. Nakikita ko ang kahon ng pera na unti-unting napupuno. Mas lalo akong ginaganahan. Malapit ko nang simulan ang paglalakbay papuntang Kyoto.